Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Manoa sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So eto po, gusto ko lang po na i-share sa inyo. Kasi sa Senate hearing is pinagbigyan po si Senator Robin Padilla na makapagsalita. Para makapaglabas ng kanyang sama ng loob. O ito na nga ho ang problema natin kapag medyo walang alam eh. 'Di ba? Ito po mga ka-action, pakinggan po muna natin ito. Si Senator Robin nagtsatsaga rito, sabi niya magsasalita din daw siya. Okay lang. Okay. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, nadadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations, nakadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo, hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya ang pag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin.
Ano po ba talaga ang ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt kayo, contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang mga sinasabi ni Senador Robin Padilla. Alam nyo, Senator Robin Padilla, mawalang galang na ho sa inyo. Sinasabi nyo, matanda na si dating Pangulong Duterte at lumaban sa mga komunista. Alam nyo, napaka-short lang ng paliwanag ko dito o magiging opinion ko. Diba? Ika nga, sabi nga natin sa mga live natin, no? Ano man ang ginawa mo para sa bayan, hindi po natin pwedeng gamitin yon para hindi mo sagutin itong mga aligasyon ng mga di umano na biktima ng war on drugs at AGK. Diba? Okay. Nandun na ho tayo, Senador Robin Padilla. May ginawa may ginawa para sa bayan si dating Pangulong Duterte. Pero wala ho tayong magagawa, Senador, kasi nga may mga complaint laban sa kanya na siya lang ang dapat sumagot. Oh, yun po lang yun, napakasimple, 'di ba? Hindi naman po natin pinag-uusapan dito ang mga ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pinag-uusapan ho natin dito yung mga di umano na biktima ng war on drugs at AGK na nagreklamo sa ICC at dapat lang na sagutin ni dating Pangulong Duterte. Yun lang po yun. Di ba? Ganito ho ang mga naratibo kasi ng mga ilan din sa mga supporters na DDS. Oo, hindi na daw nakita ang mga ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ako, na-appreciate ko po ang ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Sinabi na ho natin sa mga previous live natin niya na may ginawa si dating Pangulong Duterte. Ang problema ho, di ba? Ang problema ho, may mga aligasyon laban sa kanya. Di ba? Nandun na tayo, may ginawa siya para sa bayan. Lahat naman na naging presidente may ginawa sa bayan. Hindi nga lang naging perfect. Di ba? Yun lang yun, Senator Robin Padilla. Ayan, pinagbigyan ka na makapagsalita. Okay? So, yun lang. Anong masasabi nyo sa naging opinion ni Senador Robin Padilla? So, i-comment nyo lang dyan, mga ka-action, mga ka-content, no? So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone! Beautiful.